10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please, for one more time. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she kicks out your diet, baby. You don't have to slim down. Slim down. I love your curves, and believe me, it is every pound. Every pound. Stop your diet, come on, do it for me. Do it for me. I love you round, 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 'cause you're so sexy. Yes, she is. She tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she tastes like cola, sweet, sweet sugar cola. When I took a sip from her lips, she sent me on a trip. She keeps me up at night, and it's all because she can't. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ng masansang at malansang isda. Mga kasabihang nakintal sa isip ng mga Pilipino mula sa labi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose P. Rizal. Meron pa bang hindi nakakakilala sa kanya? Ang ulo sa piso at ang namatay dahil sa pagkabaril ng walang laban sa bagong bayan, kapalit ng matamis sa tagumpay at ganap na kalayaan ng lahing Pilipino. Si Jose Rizal, sa kabila ng pagiging ehemplo, liwanag, optalmologo, pintor, iskultor, manunula, siyentista,
imbentor, musikero, mahikero, mananalaysay o ano paman ay naging makabayan at ginamit ang mga kaalaman niya sa mga larangang ito upang ipakita ang pagmamahal sa kapwa, sa bayan, at sa Panginoon at lalo na sa kasaysayan. Isa sa mga hindi nakakalimutan ng mga Pilipino na kwento ng karanasan ni Rizal nang siya ay musmus pa lamang ay ang tungkol sa kanyang tsinelas na nagpapakita ng kanyang katalinuhan at ilan sa kanyang mga akda na patuloy pa rin na pinag-aaralan tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Halina't sariwain ang mga pangyayari noong panahon na kung saan naisip ni Dr. Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at ating alamin kung ano-anong mga suliranin at pagsubok ang nangyari kay Dr. Rizal sa mga panahong ito. Noong 1882, habang nasa Madrid si Dr. Rizal, ay nahumaling siya sa pagbabasa ng iba't ibang aklat dahil ito ang kanyang naging pampalipas oras sa araw-araw. Tuwing nakakaipon siya ng pera, ay bumibili siya ng mga segunda mano na aklat kay Senyor Roses na kanyang kapitbahay sa Madrid. Halos nakabuo na siya ng munting pribadong aklatan sa dami ng kanyang nabili. Ang aklat na The Uncle Tom's Cabin o ang Dampa ni Tito Tom na gawa ng Amerikanong si Harriet Beecher Stowe ang lubos na naibigan niyang basahin dahil inilarawan nito ang brutal na pagtrato ng mga Amerikanong puti sa mga aliping negro. At mula sa nobelang ito, nagkaroon siya ng idea na bakit hindi siya gumawa ng isang nobela na may pananaw na tulad nito para sa Pilipinas. Sa isang pagtitipon ng mga Pilipinong residente sa Madrid, Mga kababayan, masayang makita kayong muli. Magandang gabi. Pedro. Kamusta, Ginong Kaina? Ayos lang naman, Senyor Rizal. At nagdadala akong makilala ka, Ginong Maximo Paterno. Pascuas, ya. Buenas noches. Buenas noches. Uy, muy buenas noches. Hola, Jerez. Mga kababayan, bakit di tayo lumikain sa nobelang tatalakay sa problema ng ating bansa? Maganda nga, di ka na plano yan. Maasahan mo ang aking suporta. Para malaman ng iba ang kalagayan ng ating bansa. Ngayon din ako. Maasahan niyo ang aking tulong. Suportado ko ang ganyang plano. Para sa Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas!
Subalit, sa kasawiang palad, umandar ang pagiging ningas kugon ng mga sumang-ayon sa kanya. Nadismaya siya sa mga kapanalig sapagkat inuna pa ng mga ito ang pag-inom, paglamyerda, pagsusugal, at pambababae kaysa adhikaing makabayang pinagkasunduan. At dahil dito, ay minarapat na lamang niyang mag-isang sulatin ang isang nobela para sa bayan. At ang isa pang nakahigayat sa kanya na ipagpatuloy ang pagsusulat ng isang nobela na wala ang tulong ng kanyang mga kaibigan ay ang nobelang The Wandering Jew, ang lagalag na Hudyo ni Eugenio Su. Inumpisahan ni Dr. Rizal ang pagsulat ng nobela sa Madrid noong 1884 habang siya ay nag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Marahil ang tanong sa isipan ng bawat Pilipino ay bakit Noli Me Tangere, saan galing ito, at ano ba ang pagkapakahulugan nito? Mr. Hidalgo, a letter from Mr. Rizal. Thank you. Okay na? Mahal kong kaibigan. Sa ngayon ay may sinusulat akong isang nobela na pinabagatan kong Noli Me Tangere. Nakuha ko ang pamagat na ito habang nagbabasa ng Biblia sa wikang Latin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Noli Me Tangere, nang ibig sabihin ay huwag mo akong hawakan o salingin. Hintayin mo ang nobela kong ito hanggang matapos. Hanggang dito na lamang. Jose Rizal. Marahil ay nalito o nagkamali lamang si Dr. Rizal nang isinulat niya iyon dahil wala namang taludtod o bersikulo sa Ebanghelyo ni San Lucas na nagasaad ng ganitong kataga, kundi sa Ebanghelyo lamang ni San Juan, partikular sa Kabanata 20, taludtod 17. Ang madilim na buhay ni Dr. Rizal sa Berlin noong 1886. Kahit sinong tao naman siguro ay dumarating sa panahon kung saan nakakaranas ng taghirap at ang tanging paraan ay ang magtiis. Naranasan din ito ni Dr. Rizal noong kasalukuyang natapos na niya ang Noli Me Tangere noong 1886. Inuupas siya, no? Sulat, gano'n kay Ginoong Rizal. Mahal kong kapatid, kamusta kayo dyan? Nais ko nga palang ipapatid na tapos ko na ang nobelang Noli Me Tangere at nais ko na itong ipalimbag. Ngunit salat ako sa salapi dahil ukol sa halaga na nagkamali ako sa aking pagtansya. Akala ko sa 1,500 na kopya ay gugugol lamang ako ng 200 piso. Ngunit sa mga limbagan, ito ay aabot pala ng halagang 1,500 piso. Hindi ako humihiling ng ganitong halaga. Alam kong napakalaki nito para sa isang aklat na maaaring magbatid sa inyo ng higit na kapighatian kaysa sa kaligayahan. Ang iyong kapatid, Jose Rizal. Malapit na ang Pasko. Ngunit hindi pa rin ako nakapagpapadala ng pera kay Pepe. Ano na kaya ang kanyang kalagayan?
Talagang napakahirap ng buhay ngayon. Masalanta pa ang tanim kong tubo, dala ng mga balang. We have a letter from Maximo Viola. Gracias. Si Maximo Viola ay isang anak mayamang tubong San Miguel de Mayumo, Bulacan na katatapos lamang noon ng medisina. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any lane. You go down in history. You go down in history. Senior Maximo Viola, may nais sana akong yung sa inyong malaking babon. Basta para sa iyo, senyor. Meron akong nobelang nais na ipalibag. Ngunit wala akong sapat na alaga para ito'y aking may palibag. Walang problema dyan. Basta para sa iyo at para sa ating bayan ay kaya-kaya natin gawin ng paraan. Magkano ang iyong kailangan? 300 piso, Ginoo. 300 piso. Halika na't magpalibag tayo. Maraming salamat, Ginoo. At ito'y akong tatanungin ng laking babon. Feliz Navidad, Ginoo. Feliz Navidad, Ginoong Rizal. Habang naglalakad at naghahanap ng palimbagan, matatagpuan. Pumayag ang dalawang panig na mapaglimbag ito ng 2,000 sipi para sa halagang 300 piso. Pagpaumahin mo na, Pepe. Kuyan lang ang hinapadala. Napakahirap ng buhay ngayon dito. Sana maintindihan mo ang aming kalagayan. Nais ko pa sanang dagdagan yan, subalit hindi pa rin naibibenta ang asukal na nating nagawa. Ang iyong kapatid, Pasiano. Habang sila ay naglalakad dahil sa pagbisita sa balimbagan, napagkamalang espiya ng Pransya si Dr. Rizal. What's your name? You are a spy. I will arrest you. No, sir. He's not from France. He is a Filipino. Then, where is your passport to prove that you are Filipino? I will give you 4 days to show up your passport.
Nakalipas ang 4 na araw pero wala pa rin ang pasaporte at mga dokumentong magpapatunay na si Rizal ay isang Pilipino. Dahil dito ay mismong siya na ang nagtungo sa punong pulisya at nagpaliwanag na siya ay hindi espiya ng Pransya. Sa halip ay isang Pilipinong mag-aaral ng etnolohiya sa Alemanya. Ipiniliwanag niya na kung ang dahilan ng paghihinala na siya ay espiya ay dahil sa kanyang paglilibot sa Alemanya. Ito ay dahil hindi upang mag-espiya, kundi pag-aralan ang kalikasan bilang mag-aaral ng etnolohiya sa Alemanya. Natapos ng limbagin ang nobela. Agad niyang pinadalhan ng mga kopya ang kanyang mga kaibigang sina Ferdinand Blumentritt, Dr. Antonio Regidor, Felix Resurrección Hidalgo, Graciano Lopez Haina at Mariano Ponce. Ito ang kauna-unahang aklat niya na ang hangad ay malantad at mabatid ng marami ang mga katotohanan na nagaganap sa Pilipinas. May ilang katotohanan sa likod ng nobelang Noli Me Tangere. Sa orihinal na manuskripto, ito ay binubuo ng 64 na kabanata, subalit 63 lamang ang orihinal na nalimbag, marahil sa kadahilanan ng kanyang pagtitipid ng panahong iyon, at tinanggal na ang isang kabana na pinamagatang Elias at Salome. Sa nobelang ito, ipinakita ni Dr. Rizal ang tunay na kahulugan ng relihiyong Katoliko sa Pilipinas, at ito ay ang kasakiman, kapalaluan at kadiliman. Isa pang akda ni Dr. Rizal na tinalakay sa sekundarya, partikular sa ika-4 na antas, ay ang El Filibusterismo. Ito ay ginawa niya sa impluwensya ng pagkakabitay ng 3 paring martir. Masyadong dinamdam ni Dr. Rizal ang pagkakabitay, kaya nagpasya siyang bigyan ito ng pamagat na El Filibusterismo na ang ibig sabihin ay ang rebelde. Ang El Pili ay isang nobelang pampolitiko na naglalarawan ng mga pangyayaring nagmulat sa mga Pilipino upang maging kaaway nila ang pamahalaan at ang simbahan. Naghari ang poot, hinanakit, at kapaitan sa mga tauhan ng nobela upang hikayatin ang bayan sa paghihimagsik. Inumpisahan ni Dr. Rizal itong sulatin noong 1887 at natapos noong 1891. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura, isang mayamang kapangpangan na nakatira sa Paris, ay nailimbag ang nobela sa palimbagan ng F. Mayer Bonlou Press. At bilang pagtanaw ng utang na loob, ay kanyang ibinigay kay Ventura ang sulat kamay na manuskripto ng El Filibusterismo na binubuo ng 279 na pahina.
wala pa ring pagbabago. Sa paglalakbay, ika'y nasa puso, bayang kong sukat tinabuso. Kulang pa ba ang pagdurusa? Kulang pa ba ang pagtitimpi? Kulang pa ba ang pinag-aralan sa mga bansang banyaga? Di na muna sana umuwi, baka tuluyang masawi. Gaya ng aking ama, kailan may di na makikita. You're better than the best. I'm lucky just to linger in your light. Cooler than the flip side of my pillow. That's right. Completely unaware. Nothing can compare to where you send me. Lets me know that it's okay. Yeah, it's okay. In the moments when my good times start to fade, you make me smile like the sun, fall out of bed, sing like a bird, dizzy in my head, spin like a record, crazy on a Sunday night. You make me dance like a fool, forget how to breathe, shine like gold, buzz like a bee. Just the thought of you can drive me wild. Oh, you make me smile. Even when you're gone, somehow you come along just like a flower poking through the sidewalk.